Yan, magandang araw mga kabunyog, mga kababayan. Live na naman si Kulek Soliman, ang malupit sa katotohanan sa Bunyog Pagkakaisa public page, no? Live tayo at tayo ay bagong ngayon, ano? Bagong gupit, no? Bagay ba sa akin ang bagong gupit? Ano? Nako ano po mga kabunyog. Ano na po ngayon filing period na, no, ng mga pagkandidato ng mga tatakbo po sa halalan, ano. Filing period po na ngayon, October 1 to October 8. Asahan po natin ang Bunyog Party List ay magpapile ng kandidatura bilang party list mga bandang October 6 or 7. Ano? Mga kabunyog, mga kababayan. Ano? So, filing na. So, yan. Pag-usapan natin, habang busy ang mga politiko sa kanilang pagpapile, no? Pag-usapan natin itong si Harry Roque. Nabokya po itong si Harry Roque, no? Nabokya sa Supreme Court, ano? Ano ba ang kinabokya? Nasupalpal po si Harry Roque sa kanyang petisyon po sa Supreme Court. Ano ba yung petisyon niya? Yung pong writ of amparo. Ano ba yung writ of amparo? Kasi nga po, si Harry Roque ngayon ay nagtatago, no? Alam natin, nagtatago siya ngayon. Siya ay pugante. Pinaghahanap siya ng pulis, actually, you know. So, masabi natin siya ay wanted. Bakit po nagtatago si Harry Roque? Siya po ay ipinapaaresto ng Quad Committee ng Kongreso, yung Quadcom. Pinamumunuan po yan nila Congressman Ace Barber, sila Dan Fernandez, sila Congressman Romeo Acop, sila Congressman Paduano. Yan po yung mga congressman na miyembro ng Quadcom, madami po yan. Ngayon, pinapaaresto si Roque dahil siya ay na-contempt. Na-contempt po siya. Ibig sabihin, ayaw niyang sumunod po sa Kongreso sa mga sinasabi sa kanya na pinapoproduce sa kanya na mga dokumento. Pinasasubmit po siya ng mga dokumento. Kagaya po ng kanyang salin. At kino-question nga po dun sa Quadcom kung bakit ba siya biglang yumaman. Yung Biancham, no, Corporation na direktang nalilink po sa Pogo. Sa Pogo. O yan. Ngayon, si Harry Roque ayaw niyang isubmit. Ayaw niyang ipasa yung mga dokumentong hinihingi po ng Quadcom. O dahil ayaw niyang isubmit, ayaw niyang ipasa, pinakontempt po siya ng Kongreso. At dahil pinakontempt siya, kailangan niyang makulong. Ipapakulong uli siya po ng Kongreso. Kaya lang nagtago na siya. Naging pugante na si Roque. So yan po. At yun nga, dumulog po siya sa Korte Suprema habang siya ay nagtatago. May ganun, Makita nyo, Habang nagtatago, dumulog yan sa Korte Suprema sa pamamagitan po nung kanyang anak na si Bianca Jacinta Roque. Na sinasabi, ang kanyang ama daw ay in a way, inaapi. So, hindi daw makatarungan. Yung pagpapaaresto kay Roque, nagpetisyon po sa korte ng writ of amparo. Ano ba yung writ of amparo? Yan po yung isang legal remedy, no? Yan ay isang legal remedy, pamamaraan. Kung saan, halimbawa, kung sa tingin mo ang iyong kalayaan sa buhay, life, yung iyong kalayaan, yung iyong buhay, yung iyong mga pag-aari ay kumbagay nalalabag ang iyong karapatan. O yan. Pero sinabi po ng Korte Suprema, yun nga, nabokya si Roque, sinupalpal po ng Korte. En banc decision. Ibig sabihin po, full court. Hindi division lang. En banc decision po ito. Sinabi po ng Korte Suprema,
hindi tamang remedyo ang writ of amparo. Hindi. So, ang writ of amparo po ay remedyo lamang sa mga kaso ng extrajudicial killings. O, di ba? Yung mga AG case. Yung mga forced disappearance. Yan. Yung bigla na lang nawawala. Yun po ang sinabi ng korte. Eh, hindi naman na AGK si Rocco Hindi rin naman siya kinidnap o forced disappearance. So, siya naman ay pinapa-aresto ng Quadcom. So, sinabi ng korte, mali ka dyan, Rocco Ha? So, kumbaga, inolat siya. Actually, ang writ of amparo po, usually ginagamit po yan ng mga aktivista. Yung mga dinudukot, yung mga pinapatay. O halimbawa, may usually sa mga aktivista yan, dinukot. Pwedeng ang pinagbibintangan ay militar o pulis o gobyerno nagsasampa po ng writ of amparo. O yun, pinoproduce ng, ibig sabihin nun, pag na-approve yun, ipoproduce po ng authority yung katawan ng tao, kung yung tao na yun na nawawala. So, yun po yung writ of amparo. Yan ay isang legal remedy, no? Ano po yan sa karapatang pantao yan. Ngayon, yan ang ginagamit ni Roque. Kaya lang, olats po siya. Olat si Roque dyan, sa pamamagitan ng kanyang anak. Hindi nga siya lumalantad Yung kanyang anak lang po ang nandun. Nagpasa sa pamamagitan ng kanilang abogado ng kanilang petisyon, si Jacinta, si Bianca Jacinta. Kaya pangalan pa lang Biancham, di ba? Mga pangalan ng anak ni Roque yan. Kasi ang sinasabi diyan, kaya pinasasubmit si Roque nung mga dokumento na yan, paano nangyaring lumalabas parang 600,000 lang yung asset nung Biancham. Ba't umabot ng ilang milyon? 60 million yata yun, di ba? Mga 60 million. Ang laki nung nilaki ng asset. So, saan galing yung pera na yon? Nung panahon na yan po yung tinatayo yung Pogo. So, iniisip yan, kung talagang wala kang tinatago, Roque, at legal naman yung pagyaman mo, yung paglaki ng asset po ng Biancham, kung yan naman maayos, at wala ka namang ginawang katarantaduhan o hocus-pocus, at talaga naman legal yung negosyo mo, o kung paano lumaki yung asset ng Biancham, isubmit mo tong mga dokumento na to, yung SALN mo, yung may mga pinasasubmit po, yung pag-acquire from here to here, sinong bumili ng shares, o yun, pinasasubmit po kay Roque yung mga dokumento na yon para makita ng Kongreso. Ba't ayaw mong isubmit, Roque? Simple lang naman Kung wala kang ginawang katarantaduhan, simple lang yan, isubmit mo. Kahit bulat-latin yan, suriin yan, kung wala ka talagang ginawang katarantaduhan, walang makikita dyan. Ang kaso, ayaw isubmit ni Roque yon. Kasi nga inuugnay na nga sa Pogo yung Biancham na yan. Alalahanin natin yung bahay po niya dyan sa Pogo La Union ba? Hindi Dyan sa La Union. Tuba La Union kasi may Pogo La Union din. Pogo pala yun Pogo La Union. Iba pa yon. Tuba La Union. Tuba Benguet ba? O Tuba La Union Doon po ay may bahay si Roque yung nakita pa nga doon, may video na siya doon lagi siyang nandoon. Pag-aari yun ng Biancham at doon po nahuli yung isang foreigner in check na pugante, wanted na may mga kinalaman sa mga Pogo-Pogo. O di ba? Kumbaga yung mga wanted sa Pogo nandun sa property ni Roque, di ba? Tapos, nung inimbestigahan niya ang Biancham na yan, na nagmamay-ari ng mga property, nalaman si Roque ang may-ari, tsaka yung asawa niya. Si Myla Roque. At nalaman din doon, yung asset ng Biancham biglang lumaki. Parang 100,000 lang, bakit naging 60 million mahigit na yung asset? Ilang taon lang yata yon. So, paano nangyari yon, di ba? Yun ayaw isubmit ni Roque yung mga dokumento. Pinako-contempt siya ngayon. At dahil pinako-contempt siya, ikukulong siya uli. Kasi ikinulong na po yan si Roque Di ba?
O, Kati Sanada, Ma'am Kati Sanada ng Japan. Good evening, Kulex watching now. Salamat, Ma'am Kati Sanada ng Japan, ha. Jimmy De Vera, hindi ubra ang pambubudol ni Butanding sa batas. Oo nga eh. Hindi niya nabudol yung Korte Suprema, no? In fact, hindi nga siya lumalantad eh. Yung anak niya lang yung nandun eh, di ba? O, Charging Javier, o, Mila Bianino, Ma'am Mila Anino ng Iloilo, good evening. Sir Kulex, parang pogi. Parang pogi ka ngayon. Sabi ni Ma'am Mila, parang pogi daw ako ngayon. Ha? Parang pogi Para lang ba? Pambira ka naman, Ma'am Mila. Dapat tunay na pogi. Bagong gupit tayo eh, no? Parang pogi ba? Hindi ba ako pogi nung nakaraan, Ma'am Mila? Ha? Manuel Toribio, good AM. Salamat po. George Tres Maria, nanonood sa atin. Charging Javier Gabito, magandang gabi, Sir Kulex. Bueno Balbiran Carta. Hashtag disbar Roque, now na ASAP. I think, alam ko may petition para i-disbar si Roque, no? Daxi Teyor, good evening po. Salamat, mga natin to, Suki. Gado Hill, watching from Makati. Di ba? Sabi ko sa inyo yung mga style nila Roque na yan yung sinasabi natin na maraming tinatago. Dahil ang taong gumawa ng katarantaduhan at kalokohan, yan yung mga nagtatago. Kasi actually, kung wala siyang ginawang kalokohan at illegal doon sa kanyang kumpanya, yung pagsasubmit niya ng dokumento ang magpapatunay nga na talagang legal yun. Di ba? Kung maayos yung mga dokumento na yon at wala talagang kalokohan na ginawa, i-submit mo, makikita dun mismo, mapapatunay, inosente ka. Pwede niya sabihin, kita nyo? Pinagbibintangan nyo ako dyan sa Pogo na yan. Samantalang ito'y dokumento, nagpapatunay na talagang yung kinita ko dyan sa Biancham ay talagang legal. Kaya tumaas ng ganyang halaga kasi ganito. Kumita kami dyan sa maayos na paraan. Ito ang mga dokumento. Di ba? Mas mapapatunayan ngayon. Kaso, ayaw niyang ipakita. Ayaw niyang isubmit sa Kongreso. Kasi alam na alam ni Roque, abogado siya, pag sinabit niya yon, marami pang lalong makakalkal. Kasi siyempre maraming mga mga pangalan, mga transaksyon. Makikita yun ng Kongreso, magkakaroon na naman ng paper trail. Magkakaroon na naman ng mga link, ng mga lead. Mga lead. Sa isa na namang impormasyon at ebidensya. Alam na alam ni Roque yun na talagang delikado na siya. Delikado na si Butanding. Hindi niya na yun sinasubmit. At dahil dyan, ayaw niyang isubmit, ipinakukulong siya ng Kongreso, ng Quadcom. Di ba, Roque? Akala ko ba wala kang kasalanan? Bakit ayaw mong isubmit yan? Yung tungkol sa kumpanya mo na biglang yaman ka sa panahon ng Pogo mo. I-deny mo pang hindi ka sangkot sa Pogo. Yun lang executive assistant mo Doon na nga nakatira sa Pogo Nahuling-huli na nga yung mo dun Yung mga bra at panty mo, mga bra at panty. Hindi pala bra at panty. Yung mga bank account mo doon, huling-huli na yung mga travel document mo. Kasama si Pogi. Si Pogi na si A.R. de la Serna na companion mo sa abroad. Di ba, Roque? Doon sa Pogo nakatira si Pogi huling-huli yun Hindi naman yung fake news. Inamin din yun ni A.R. de la Serna. Tapos sinamahan mo si Cassandra Ong sa PCSO sa PAGCOR para ayusin yung tax yung application nung Pogo, di ba? Inaayos niyo yung tax. Tsaka yung application ng Pogo. Sino ba si Cassandra Ong? Di Pogo girl yan Kasama niya nga sa PAGCOR ano pang ebidensya ang kailangan? Kaya alam ni Roque, madidiin siya lalo kasi pag submit niya ng dokumento, yun magiging talagang documentary evidence yun. Magiging mabigat yun ngayon. Anong nangyari sa mga share ng Biancham? Sinong bumili? Magkano?
Magkano halaga? Makikita doon yun eh. Oh, sinong katransaksyon mo, Roque? Oh, yan ayaw niyang mabuking eh. Kaya tinatago niya yung dokumento na yun. Oh, di alam na alam natin na ang taong nagtatago na siya at tinatago niya yung mga dokumento niya, ibig sabihin, gumawa ng katarantaduhan. Yun, di ba mga kabunyog? Oh, sabi ni Ma'am Cathy Sanada, siguradong merong mga bra and panty at ang mga latigo. Wala akong sinabing ganun ha. Ang sabi ko, Ma'am, hindi naman bra at panty ang ang na-discover dun sa Pogo eh. Dun sa kwarto ni A.R. de la Serna. Hindi naman bra at panty, Ma'am. Ikaw talaga, Ma'am Cathy ha. Ang na-discover doon, yung passport, yung mga travel documents po, di ba? O yung mga sulat. O yun lang naman. At companion lang naman niya. Sabi niya kasi, kaya kasama niya daw ng companion sa kanyang pagta-travel sa Europa. Kasi siya may sakit. Ang problema, si A.R. de la Serna, hindi naman nurse eh. Hindi naman doktor. Pogi lang talaga, no? Oh, kayo naman. Ako wala akong issue sa ano ha. Kung bading si Roque, hindi issue yun eh. Di ba? Hindi issue yung bading siya. Kung bading siya, lalaki siya, bahala siya sa buhay niya. Ang kinokomentaryo natin dito, yung involvement niya sa Pogo, yung interest ng bayan, di ba? Oh, yun yung ating issue dito kay Roque. Kung siya'y bading o butanding siya, problema niya yun ha. Wala akong sinabi. Ang sinasabi ko dito, yan yung mga nakita ng tao. At tao na balang humusga dyan. Ang sinasabi ko lang, tayo naniniwala talagang sangkot sa dyan sa Pogo na yan. O, di ba? Yun lang ang ating magiging konklusyon. O, tapos sasabihin ng mga DDS, wala pa naman korte. Oo nga, wala pang court decision dyan. Pero wala ka ba rin common sense? Di ba? Common sense din naman. Hindi naman lahat kailangan ng ating opinion ay base sa mga legal na kailangan convicted na. Hindi by common sense, alam mo agad di ba? Bakit ba doon nakatira si A.R. de la Serna sa Pogo? Bakit ba kasama ni Roque si Cassandra Ong? Doon pa lang eh. Bakit ba biglang lumaki yung asset ni Roque sa Biancham? Ilang milyon yun. Biglang lumaki yung ari-arian ni Roque. Saan galing yung pera, di ba? Doon pa lang sa mga lead na yon, di ba? Bakit siya nagtatago? Yan ang pinakamano dyan eh. Bakit ka nagtatago, Roque? Bakit ayaw niyang isubmit yung mga dokumento? Di doon pa lang, alam nyo nang guilty na, di ba? At alam naman natin, yung pinaka-big boss niyan, si Duterte. Hindi, lahat naman ng galaw ni Roque, alam ni Duterte yan. Sindikatong malupit. Kaya nung iniimbestigahan si Tony Yang, yung kapatid ni Michael Yang na economic advisor ni Duterte, pabalik-balik lang sila sa Malacanang. Sila Tony Yang, Michael Yang. Alam nyo, matindi nga eh. Yung grupo ni Tony Yang involved sa Pogo, sa Parmali, yang brothers na yan. Grabe po ang pagkasindikato ha. Pogo, Parmali, connected siya, pati drugs po. Drugs! Sabi ni Digong, I hate drugs eh. Sabi ni Canor, anong I hate drugs? Kinakana mo. Ayan, nabuking ka ngayon. Di ba, nabuking sa Kongreso yung Matrix, pati droga. Droga po droga. Illegal na droga. Pogo, Parmali. Ang dami pong mga lahat po ng krimen ng mga malalala. Yang sindikato ni Michael Yang, ni Tony Yang, sila Alice Go, konektado lahat, napakatindi po. Makikita nyo, yung mga incorporator na Mindcheck, yung mga kumpanya, Showway ba yun? Madaming mga kumpanya na Yun po, mga ginagawang front, tapos sila din yung yung Alan Lim. Yung Alan Lim na yan, na konektado, na sindikato din. Ang asawa niyan, si Rose Nono Lin. Tumakbo pang yata yan congressman dyan sa Quezon City, buti hindi nanalo. Iisang sindikato po talaga. Si Tony Yang, di ba? Na nahuli. Sige nga, paano nyo aanuhin yan? Tapos nga nagtatago si Rocco
Si Alice Go naman, yung Cassandra Ong. Mga ubod ng sinungaling, sila Baterina. Huling-huli na, nagsisinungaling pa. Syota niya si Dong Kalugay di ba? Yun yung sinasabi ng mga senador may couple shirt si Alice Go, tsaka si Dong Kalugay. Alam niyo yung couple shirt, nagkataon lang ba yun na binili lang daw nila? Mga abnoy di ba? Pwede ba lolokohin nyo yung mga tao? Lagi dun si Alice Gozano sa Suwal, Pangasinan. May couple shirt, nagbigay pa ng bulaklak. Alam nyo, wala tayong pakialam sa relasyon nila Ang pinapakialaman natin, yung sabwatan nitong sindikato na ito, na puro mga kriminalidad ang ginawa, doon tayo nagkokomento, hindi doon sa kanila kung magsyota sila. Anong pakialam natin sa mga yan? Yung kanilang relasyon na yun ang nagbubuklod sa kanila, na sinasabi yung si Dong Kalugay ang tumulong kay Alice Go para makatakas kasi kasama niya sa sindikatong ginagawa ni Alice Go. Yun yung pinupunto doon. Hindi yung kung magsyota sila. In the same way, si Roque din, ganun. Wala akong pakialam kung syota ni Roque si De La Serna. Hindi ko sinasabing syota. Yun ang konklusyon ng mga tao. Bakla si Roque. Papa niya si De La Serna. Yun ang konklusyon ng taong bayan ng mga netizens Hindi naman tayo pinanganak kahapon. Isang gwapo, kasama ni Roque. Bakla ka ba hindi ka bakla? Wala akong pakialam dun. Hindi yun ang issue. Ang issue dun, yung katarantaduhan na ginawa mo. Yung mga pogo na yan. Yung ginamit mo yung posisyon mo. Yan ang issue dyan, yung interest ng bayan. Kahit magbakla-bakla ka dyan, lumandi ka dyan, wala naman tayong pakialam kung walang involved na interest ng bayan. Yun. Nililiwanag natin Nililiwanag natin. Hindi tayo against kung bakla si Roque o hindi, o kung si Kalugay at si Alice Go magsyota. Ang ating pinupunto dito, yung mga katarantaduhan at mga krimen na ginawa. Yun ang issue dun. Kaya huwag kayo nagpapaawa-awa. Huwag kayo nagpapaawa-awa. Kasi magaling magpropaganda tong mga ito Parang kimbuloy lang to mga halimaw itong mga ito. Parang si Garma din, di ba? Puro Duterte. Lahat kunin kay Duterte, di ba? Sila Garma killer, di ba? Matindi yung si Garma, sila Leonardo, ano ba yan? Sabi ko. Ito nga si Roque ngayon, nagtatago, pero nagpepetisyon sa Korte Suprema, di ba? Sabi ni Jose Marie, basahin natin, Jose Marie Jara, bakit pag nasa pwesto kayo, hindi ba kayo naging sindikato? Makakaliwang grupo kayo. Anong kinakana mo? Nasa pwesto, bakit? Nasa pwesto bang bunyog? Bobo. Anong nasa pwesto kayo? Si Dutae ang nasa pwesto. Sila Roque. Anong nasa pwesto kayo? Pinagkakanamong makakaliwang grupo. Doon ka, labanan mo yung NPA sa bundok kung gusto mo. Galit ka sa NPA, hindi kita pipigilan, bugo ka. Hindi naman yan ang usapan di ba? Itong si Jose Marie Hare, pag nabubuking ang katarantaduhan ng Panginoong Dutae niya, puro NPA ang sinasabi nito ano ba kinalaman ng NPA dyan sa Pogo? Yung ginawang katarantaduhan ni Roque, anong kinalaman ng makabayan ng dyan? Makakaliwang grupo. Yung ginagawang katarantaduhan ni Duterte, nila Alice Go, yung mga pastillas scam, may kinalaman bang NPA doon? Wala naman silang kinalaman doon Bogo ka. Sila Michael Yang, yung Parmali, na sindikato nila Michael Yang, nila Bongo. May kinalaman ba NPA doon? Ginawang katarantaduhan nila Bongo, nila Michael Yang yan nila Duterte yan Yung Parmali, yung Pogo na yan. Kaya sasabihin nyo, NPA na naman. Matindi talaga tong bobong na to, no? Hindi na epektibo, mga Dutards. Yung mga paano-ano nyo na kayo lumalaban. Tignan nyo, ginamit din ni Inday Takaw yung kunwari NPA, para makapagnakaw ng confidential fund. Lumalaban daw sa NPA. Lumalaban sa NPA o nagnanakaw ng confidential fund. Ginagamit nyo pa yung mga rebelde Mga loko-loko tulong mga Duterte sa to. Wala na booking na.
kunwari lumalaban sa mga rebelde, pero ang totoo, gusto lang magkaroon ng confidential fund para makapagnakaw ng makapagnakaw ng makapagnakaw. Oh. Oh. Kaya wag na kayong makakaliwang grupo. O Mila Bianino. O, di ba? Salamat Ma'am Mila Bianino ha. Nasermonan ko yung isang Dutards no. Pinagtatanggol si Roque. Huling-huli na nga Kasama nung Pogi sa Europe Tapos si Pogi pinatuloy sa Pogo. Ano 'yon? Anong nyo doon? Yung Pogi na si A.R. de la Serna pinatira sa Pogo. Kasi daw pinatira daw ni Cassandra Ong. Ang dami-daming boarding house, di ba? Mga Dutards. Ang hirap supalpalin ng katotohanan, di ba? Bakit nagtatago si Roque ngayon? Bakit hindi niya isubmit yung mga dokumento? Wala pala siyang kasalanan Bakit? Maanubal niya ba yung mga dokumentong hinihingi sa kanya? Regular document lang naman yun ng mga kumpanya bakit kung pinagsubmit ka ng DTI permit o transfer of share, anong masama doon? Masama ba yung ginawa mo para hindi mo ipakita yon? Bakit? May katarantaduhan ba doon? Anong sagot doon? Ba't ayaw niya isubmit? May katarantaduhang ginawa. Kaya ayaw isubmit sa Kongreso. Ganun lang yun Ganun lang yun kasimple. Di ba mga Dutards? Johnny Joson, bagong tastas ka, Sekjen. Kailangan mas gwapo tayo pag nagpunta ng Comelec, di ba? Kabunyog Johnny Joson. Pero alam ko, mas gwapo ka pa rin sa akin, ha? Mabuhay ang mga kabunyog sa Nueva Ecija. Kayo nila Karaymon, nila Kabunyog Buji, sila Sir Danny Carino, ha? Kabunyog sa Nueva Ecija. Mabuhay po kayo. Nancy Sinisa, good PM po, Brother Kulek. Salamat po, Ma'am Nancy Sinisa. Angel de la Guardia, Jose Marie Ara, wala ka, pasmado na ba utak mo? Ayan, binanata mo tuloy, Angel de la Guardia, ha? Hayaan mo na yung isang Dutards na yan, Angel, hindi nakakaintindihan di ba? Elizabeth Suarez, good evening po, Sir Kulex and Kabunyog. Manuel Bautista, good evening. Salamat, Kabunyog. Kayo, anong masasabi niyo sa ginagawa ni Roque? Bokya siya sa Korte Suprema. Bagamat yung prohibition, tuloy-tuloy pa rin po. May isa pang petition dun Yung petition for prohibition, na wag siyang arestuhin, maghihiring pa rin sila sa Korte Suprema. Kumbaga 1-0 na. May petition for prohibition pa hindi pa dinedesisyonan yun ng Korte Suprema. Kasi pinagkokomento pa within 10 days po ang Quadcom. Anong masasabi nyo rito? Pero usually po yan, pagka ganyan, naman talaga maliwanag naman sa Constitution yung kapangyarihan ng Kongreso. Sa mga ganyang punto, kung sasabihin lang inaabuso ng Kongreso yung kapangyarihan niya, ako wala naman ako nakikita pang abuso dun Unang-una, hindi naman siya pinagbibintangan. Sinabi ba dun sa Kongreso, ikaw Roque, ganito? Hindi Ang sinasabi lang sa Quadcom, isubmit mo tong mga dokumento na to, yung SALN mo. Public document yan itong bilihan ng mga share ng Biancham. Bakit lumaki yung asset mo? May valid grounds naman kasi biglang laki I think from 600,000 naging 60 million or something. Napakalaki po nung inangat nung kayamanan ni Roque, ng pamilya niya, dyan sa Biancham. Yun yung gustong silipin ng mga congressman, ng mga mambabata sa Quadcom. Pag sinabi ni Roque inaabuso, anong inaabuso dun? Pinagsasubmit ka lang ng mga dokumento, na yan naman dokumento na yan, nag-i-exist. Mga legal document yan. Anong meron dyan? Sabihin mong inaabuso ka, wala. Hindi ka naman inaabuso Kaya naman siya pinakulong nung nakaraan, nagsinungaling siya Di ba? Nagsinungaling siya. Sabi niya may mga court, hearing. Wala naman pala. Nabuking siya ng Quadcom. Kinontempt siya ng 24 hours. Mabait pa nga yung mga congressman sa'yo Dapat sa'yo, mga 3 buwan kinulong Pero ngayon, mukhang ikukulong talaga to pag naaresto to no?
Eh, sasabihin mo pang inaapi ka. Wala namang umaapi kay Rocky eh. Oh. Disconnected. Wala namang umaapi kay Rocky kasi sa ano naman eh. Very fair naman yung Quadcom sa kanya eh. Oh. Elmer Mena Bersabe. Bagay sir pag maiksi ang buhok. Salamat ha. Oh. Salamat sa pagbati sa aking bagong bagay ba? O sige, lagi ako magpapagupit ha. Beth Peña, good evening. Salamat Ma'am Beth Peña. O. Alejo Bustamante. O ha, nanonood. Jun Kabinbin, good evening Sir Kulex. Mukhang bagong tabas tayo ah. O nga, bagong tabas eh. Kailangan natin ng ano eh. Gumawa po ng konti pa. 'Di ba? Sir Jun Kabinbin. O. Dapat madisbar na yan. Peddler ng fake news at Pogo sponsor. Sabi ni George Tres Maria. Paul Dulay, mabuhay. Oh, teka lang ha. Alejo Busbang, mabuhay mga kabunyog. Oh, yung iba hindi ko mabasa, pasensya na po ha. Oh, nagaano kasi agad eh. Gumaganon. William Campos, good evening kabunyog Kulex. Totishi Edu, gawain kasi nila magpakulong kay Delima. Oh. Okay, Alejo Bustamante, Elmer. Teka, si Elmer na bakit nawawala ah. Yoyoy Roas, Henotiba, good eve. Pre, guwapo, bagong gupit, ready na. Oo. Ako may announcement ako ha, bukod sa papapile ng party list. Baka bukas i-announce ko naman yung aking plano ha. Pero suspense muna. Pero iba alam na, bukas siguro. Yung namang aking plano sa politika, no, mga kabunyog, no? Di ba, Yoyoy? Oh. Oh, kasama nyo ba sila Calyonsio Abayan, sila Dikis Turihas? Oh, ha? Diyan sa mga kabunyog natin sa Leyte at diyan sa Samar, sa Calbayog City, sa Katbalogan, ha? Mga kabunyog sa Katbalogan. Birgie Cardenas Ong Mendoza, aloha everyone. Salamat, Ma'am Birgie. Oh, thank you po sa inyong panonood. Elmer Mena Bersabe, yun nga. Naano ko na pala yun. Salvador Dalusong Dominguez, watching from Project 6, Quezon City. Oh, yan. So hanggang dito na lang ang ating vlog, mga kabunyog, mga kababayan. Mamaya mag-live ako sa ating YouTube channel, ano? Muli ito si Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan, bagong gupit, kaya lalong malupit. Ayan ha. Bagong gupit, kaya lalong lumupit. Ha? Lalong naging malupit sa katotohanan, Kulex Soliman. Ha? Ipanalo po natin ang Bunyog Party List, ang party list ng karaniwang Pilipino, ang party list ng masa, Bunyog Pagkakaisa Party List, ha? Sana manano tayo, suportahan natin yan. At nananawagan po ako, lahat ng mga Pilipino na nagmamahal sa bayan, maging ano po tayo, volunteer coordinator ng Bunyog sa inyong barangay. Walang bayad ang pagiging coordinator ng Bunyog. Wala tayong pere. Walang pera ang Bunyog. But you can donate po, ha? Mag-send ng stars or mag-donate kayo sa ating GCash, ano? Napupunta po yan sa Bunyog, no? Maging coordinator kayo ng Bunyog sa inyong barangay. Libre po yun, walang bayad po, walang maibabayad ng Bunyog. Kundi yung atin lamang pagmamahal sa inang bayan. Yung pagmamahal sa ating bayan. Gusto na nating baguhin ang ating bayan, ano? Labanan natin ang mga trapo at mga kurap. Ibasura natin ang mga trapo. Ha? Noli, Honor Ang, Gogo, Sir Kulex Soliman, salamat ha. Oh, di ba? O, Johnny Joson, Bukal, Sekjen, suportahan sa'yo. Binuking mo naman siya, kabunyog Johnny Joson, at binasa ko naman, Bukal. Opo, pero formally, magbibigay ako ng formal announcement. O, Jules O. Chabs, New Gupit, salamat po ha. Jules Chab, o, mabuhay ang Bunyog. George Tres Maria, Mern Gomez, mananalo na ang Bunyog, and good luck. Mananalo po yan sa tulong po ng ating Panginoon at sa sama-sama nating pagkilos. Dasal at pagkilos ang kailangan ng aksyon. So tayo'y maging bahagi ng Bunyog, mag-volunteer tayo na maging coordinator sa ating barangay. Elizabeth Suarez, bagong gupit. Opo nga po eh. Talagang parang na-excite kayo sa aking bagong gupit ha. Maraming salamat ha. Jayop Jake Labawan, good evening Boss Kulex. Sir, pa-shoutout from Japan. Kakampanya sa Bunyog Party List. Salamat ha. Jayop Jake Labawan ng Japan. Saan ka sa Japan na Jayop Jake? Saan ka sa Japan, Jayop Jake?
Kukontakin ka ni Ma'am Ina de la Cruz ng Japan. Sir Jimmy De Vera ng Bulacan, sila Roda Saavedra, Luisito Calixtro, Ma'am Raquel Magtalas, salamat po. At sila Kabunyog Bea Ligasyon ng Lolomboy Bukawe, binabati ko. Sila Kabunyog Portia ng Pandi Bulacan. Ako kagagaling lang natin sa ating Leaders Assembly dyan sa Bulacan. Kabunyog Portia. At sila Kabunyog Besi ng Balagtas Bulacan. Rolando, good evening po sa lahat. So, hanggang dito na lang ang aking vlog. Dami ko na nabate, Sensya na sa mga hindi nabate. Kulik Soliman, ang malupit sa katotohanan sa Bunyog Pagkakaisa. Ipanalo natin ang Bunyog Party List. Mga kabunyog, mga kabayan, tuloy ang laban.